Marshalo na nga ba? Yan yung matinding tanong ng ating mga kababayan na pagkatapos maglabas ng official statement itong Presidential Communication Office Secretary na pinagbabawalan na magsalita ang ating mga kababayan lalong-lalo na po sa matinding krisis na nangyayari sa ating bansa sa usapin ng produktong petrolyo. Ngayon mga kababayan po natin, bawal daw magpapakalat ng fake news, bawal daw magpalabas ng disinformation patungkol sa presyo ng produktong petrolyo at yung krisis na nangyayari sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan natin, kaya sila nagagalit kasi nauuna pa na maglabas yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa usapin ng presyo ng produktong petrolyo na wala naman silang nilalabas na mga update. Ngayon, kapag nauna yung ating mga kababayan, nagagalit po sila. Siyempre, mayroon talagang mga disinformation at minsan nanggagaling pa nga sa kanila eh. Yung mga clickbait na kapag kinagat naman ng ibang social media vlogger, influencers, Facebook users, agad nila i-report at sasabihin na ito po ay fake news. Alam niyo mga kababayan po natin, kung nagiging updated lang sana ang gobyerno natin at kung nagiging transparent lang sana sila sa pagpapalabas ng mga update sa nangyayari sa ating bansa, hindi sana maglalabas ng kanya-kanyang opinion at hindi sana maglalabas ng mga kanya-kanyang presyo ng mga produktong petrolyo yung ating mga kababayan. Kaso sa totoo lang, kahit sa presyo po ng produktong petrolyo, wala naman silang nilalabas na totoong presyo or guidelines kung magkano ba dapat yung presyuhan lang. Merong nilabas yung DTI doon sa mga produkto na binibenta sa mga malalaking supermarket. Pero pagdating po sa mga palengke, wala naman silang binibigay na guidelines sa presyo. Sa produktong petrolyo, nakikita natin, hindi rin naman nila kontrolado. So kanya-kanya na nga lang ngayon sa pagtaas ng produktong petrolyo, yung iba't ibang petroleum company. And then, kapag nilabas mo yung totoong presyuhan na nakikita mo sa iba't ibang gasoline station, magagalit sila. And now, sasabihin nila na ikaw ay nagpapakalat ng disinformation. Alam nyo, sa usaping disinformation, dapat Malacanang yung mangunguna na tigilan ito o itigil yung kanilang ginagawang paasa sa ating mga kababayan. For example, sa usapin ngayon nitong pwede na pala dumaan yung flag carrier na mga barko sa Straits of Hormuz, dapat magbigay sila ng clarification. Magbigay po sila ng clarification sa atin kung anong klaseng barko. At ang tanong, may barko po ba yung Pilipinas? Pangalawa, nagtatanong nga yung mga marino kung ano yung clarification. Ano ba yung guidelines na pwedeng dumaan yung barko ng Pilipinas? Unang-una, wala naman tayong sariling barko. Baka yung sinasabi nila yung bound to Philippines, yung papuntang Pilipinas na mga barko, ay papayagan na dumaan sa Strait of Hormuz. At mantakin nyo mga kababayan po natin, kung sinasabi nilang may enough supply po tayo, kung sasabihin nila na pwede nang dumaan sa Strait of Hormuz at magkakaroon na ng enough na supply ng produktong petrolyo, bakit sinasabi ng Secretary ng Department of Energy na hindi pa rin bababa yung presyo? So anong purpose nun? Mayroon pang idineklara na National State of Emergency. So hindi rin naman nagbaba yung presyo ng produktong petrolyo. Mayroon pa silang inaprobahan na pansamantalang tanggalin muna yung excise tax sa produktong petrolyo. Pero ang bilis nilang inaprobahan, no? In-urgent nila, pero bakit ngayon ay hindi pa rin i-implement? Tapos ngayon, kung maglabas ng saloobin yung taong bayan, sasabihin nila na ito ay fake news. Of course, may nagpapakalat talaga ng fake news. Yun dapat ang kanilang targetin. Pero sasabihin nila at babalaan nila yung lahat na nagbabatikos ngayon sa maling polisiya o mukhang hindi malinaw na polisiya na nilalabas ng gobyerno, pati lalong magalit ang taong bayan dyan. Kasi imbis na gawa nila yung action, yung mga nangyayari sa atin, mas sinuuna pa nila ngayon yung pagtutrowback. Mas sinuuna pa nila ngayon na pagtakpan kung ano nga ba yung kalusugan ni Bongbong Marcos. Mas sinuuna pa nila ngayon na pagtakpan yung krisis na nangyayari sa ating bansa. At sabi nga natin, mukhang wala po silang group chat, wala silang GC dahil walang malinaw na announcement yung gobyerno kung ano na yung status ng ating bansa ngayon. May krisis ba o wala?
Kasi kung ang Malacanang magsabi, wala tayong krisis. Pero umabot na ng 170 yung presyo ng produktong petrolyo, lalo na po yung diesel. At yung LPG natin, umabot na ng 1,800. Kaya, di ba, magagalit sila kung maglalabas yung taong bayan o papangunahan po sila. Particularly po sa paglabas ng mga presyo ng produktong petrolyo. Pero sila mismo, ay hindi sila naglalabas ng totoong impormasyon. At ano pa yung magiging future natin dito? Kasi nga, wala rin silang malinaw na nilalabas ng plano kung ano yung solusyon na gagawin nila sa krisis na nangyayari sa ating bansa. Itong pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, ano yung kapalit nito? Tayo ba ay mag-withdraw o magpabawas ng ating pakikipag-alyansa sa Amerika? Dahil ang Pilipinas po ay kilalang kaalyado ng Amerika. At ang kalaban ng Iran na may kontrol sa Strait of Hormuz ay Amerika. So ano po yung kapalit na tayo po ay pinapayagan sa pagdaan sa Strait of Hormuz? Ito lang yung mga example na sinasabi natin, mga kabayan. At marami pa actually, no, na mga impormasyon, yung kumbaga dapat magkaroon ng transparency na gusto natin mangyari. Pero yung gobyerno natin ay wala silang ganon. Tapos ngayon magagalit po sila, parang binabalaan nilang tao, pinagbabantaan nila ang lahat ng mga nagsasalita ngayon sa social media. At alam mo, yung pagsasalita sa social media, pwede ka nilang sabihin na, oy, fake news yan. Dahil hindi nang gagaling sa amin. Kasi yung mga tao ngayon, kanya-kanya na lang po sila nagpapalabas ng kanilang inaing sa gobyerno. At pagdating sa presyo ng pangunahing pilihin, ay kanya-kanya na ring pagpupos sa social media yung ating mga kababayan. Kasi sila mismo, yung supposed to be, itong Presidential Communication Office, yung mga ahensya ng gobyerno, yung magbibigay ng update sa sambayan ng Pilipino, hindi naman sila gumagawa ng kanilang trabaho. So yun lang po mga kababayan natin, at kung nagustuhan nyo po yung ating komento, mag-comment po kayo dyan sa ating comment section. Maraming salamat.